Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang po natin itong sinasabi ni Banat Bay na tila meron daw pong bagong secretary ang DSWD. Kung inyo maaalala, si Gatchalian po ang secretary ng DSWD. Pero ngayon, parang meron na yatang iba ang secretary ang DSWD. Pero bago natin pag-usapan po yan, baka pwedeng palambing ng konti. Pakipindot naman po yung subscribe button tsaka yung like. Wala naman pong bayad yan. So, tuloy po natin ito. Sino ba itong tinutukoy ni Banat Bay na bagong sekretary ng DSWD? Ayan, no? May pa MR siya. MR, Martin Romualdez. Oh, saan man nakapost yan? Pakita natin kung saan nakapost. Ayan. Cash and Rice Distribution Program. Ang galing talaga. Oh, ano meron dyan? Oh, DSWD. Namimigay ng bigas. Saan kaya galing yung bigas na yan? Galing kaya sa mga kaibigan nila yan? Tapos may MR pang nasa paligid. Ayan o, pakita pa natin. Tuwan-tuwa siya o. Ay! Masaya ko, wala akong ginastos dito. Pero napapamigay ako ng mga... Ayan o. Di ba naalala niyo isang video po natin na nag-epal po itong mag-asawan to kung saan nung namigay ng cash assistant yung DSWD, mukha nila yung nandoon sa mga tarpaulin na alam niyo yung diskarte ng mga epalitiko. Parang yung ginagawa ngayon ni Romualdez. O may epal siya sa DSWD, which is hindi naman po dapat kasi dahil siya House Speaker po siya, hindi po siya ang DSWD Secretary. Pero kung umasta, akala mo siya yung DSWD Secretary dahil mukha niya yung nandun sa mga poster. Pangalawa po, ayan po yung isang senyales na ito talagang may planong tumakbo sa susunod na election po. Hindi lang po natin sigurado, pero sabi po ni Pangulong Duterte, ito may planong tumakbong presidente. Kaya nga 'di ba binabanatan ngayon si BP Sara. Kaya ito talagang nantarang pamumulitika ang ginagawa ni Romualdez at ang kanyang asawa. Ayan, mga picture nila sa likod. Ang saya-saya. Hindi man lang nilagay yung picture na pinsan niya. Next time, lagay mo naman yung picture ng pinsan mo. Mahiya ka naman. Hindi, walang biro yun siyempre, presidente yun Hindi, joke lang. DSWD ba si MR? Hindi nga Ang weird, Sekretary na ba ng DSWD dito si Romualdez? Kakaiba. Isipin mo pera ng taong bayan to. Mukha niya nakalagay. Anong tawag mo dun? Di ba? Hindi, anong tawag mo dun? Di ba? Kaplastikan, epal. Ang lupit. Ang aga mangampanya. Yun nga ang tanong dito saan kaya siya nangangampanya? Senador o presidente? Kasi balita ko, iba ang pumasok sa survey, yung asawa So, yun ang pang-senador Siya, naku, para saan kaya to? Antindi, no? Kaya tingnan nyo, pansin nyo yung survey, tumaas siya. Sabi daw sabi. Dahil sa pinagagawa niyang pag-e-epal ngayon. So, ito ang diskarte niya, mag-epal sa DSWD. Ang target niya yung mga mahihirap na ating kababayan na kumukuha ng mga ayuda. Na hindi naman niya pera. Pera ng ng taong bayan, ng gobyerno. Pero kung umasta kala mo, siya yung namimigay, pera niya. Representative siya ng Leyte, di Laguna. Correct. Palakpakan natin ang pinaka-epal na politiko ngayon sa ating bansa. Congratulations, Speaker Romualdez, dahil pinalitan mo na ang trono ni Mar Rojas. Palakpakan. Hindi, walang biro Sobrang palitan niya na yung posisyon ni Mar Rojas. Si Mar Rojas wala na, nalaos na So siya na ngayon ang bagong Mar Rojas. Si Romualdez. Sa bagay,
Di ba? Baka akala ninyo, yan lang yan. Oh. May pinagmanahan. Sino? Yung asawa niya. Ito po yung asawa niya. Oh, ayan. Siyempre, meron din. Anong kala nyo? Meron din yung asawa niyan. Pakita natin ha. Ano ba yan? Ito yung post ng asawa niya. 4,500 residents from QC. During the biggest and grandest offsite payout by the Office of the House Speaker, Tingog Party List spearheaded blah 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 blah. Ayan. Okay, ano meron? Ayan. So yung namigay ang iba't ibang kumpanya. Ayan. Halo-halo diyan. At syempre ang DSWD. Ang galing talaga. Ibang level. In part, Ang aga mga kampanya, kita nyo naman. Ito, representative to ng Leyte. Itong asawa ni Romualdez. Pero nasaan? Nasa Quezon City. Ginamit ang event ng DSWD at nilagay yung malaking mukha niya doon sa tarpaulin, pati yung party list. So ito talagang may mga binabalak to o may mga plano to talaga sa susunod na eleksyon na tumakbo sa mas mataas na posisyon. Partnership, ayan in partnership with the Department of Social Welfare and Development under Secretary Romualdez. Hindi pa pala. Under its assistance to individuals in crisis. So ito po yun. So namahagi na naman sila ng from DSWD daw. Mana-mana lang Itong dalawang mag-asawa na to, mana-mana talaga sa Ay nako, tingog. Ewan ko ba sa inyo, talaga nga namang kanya-kanyang epal na lang kayo. Napaka-epal na isipin dahil syempre, isa lang ang pwedeng tumakbo, kongresista sa lugar nila. Alam naman sila mag-asawa, maglabanan. Hindi gumawa ng sariling party list. Para pareho silang congressman. Dahil dalawang congressman, gaya ng kinumpit natin sa nakarang video natin, magkano daw ang kinikita ng isang congressman? 15.5 million pesos a year. So dahil mag-asawa sila, so a year kumikita sila ng 31 million. Wala pa doon yung mga pakiusap. Diba? Ganun ang mga kongresista. Kumikita sila ng ganung kalaki. Kaya ang gagawa, hindi nga, sabi nga ni Banat Bay, hindi naman pwede maglaban sa isang pwesto. Ang ginawa, nagtayo ng party list. So, dalawa na silang kumikita ng extraordinary funds. Alam niyo kung ano nakakalungkot dito? Tayo mga Pilipino, tuwan-tuwa naman at namamahagi ang mga congressman ng bigas na galing kanino? Sa pera rin naman natin. Alam mo, isipin nyo to Isipin nyo na maigi to. Nung panahon ni Pangulong Duterte, nawala na yan Yung mga ganyang epal. Kung meron man, hindi yung mga malalapit kay Pangulong Duterte. Di ba? Nawala na yung mga ganyan-ganyan. Tapos ngayon, balik na naman. Pambihirang buhay. Alam mo na, sa totoo lang, nawala respeto ko tuloy dito kay Sabi pa naman nila, magaling daw yung si Gatchal yan. Kaya lang, no choice naman siya. Diba? No choice naman siya pag sinabi nung speaker, akin yan Pag di mo yung project na yan sa akin, wala kayong budget. Yan ang problema dyan Diba? Yan ang problema dyan. At saka, sasabihin niyan, isusumbong kita sa pinsan ko. Tanggal ka sa pwesto. Pag di mo binigay yung event na yan. Pag di mo inilagay yung mukha namin dyan. So, siyempre, sekretary lang siya ni Marcos. Imposible namang hindi alam ni President Marcos na ilalagay yung mukha ni Romualdez doon. Siyempre, i-inform ng sekretary ng DSWD, si Marcos, sasabihin niya, Mr. President, yung pinsan po ninyo, ina-arbor tong event na to. Alam nga namang hindi pumayag si President Marcos. Diba? Di kahiyaan naman. Pagka yung structure ng ating gobyerno
na kung saan ang didesisyon ng budget ng mga departamento, ang Kamara. Isipin nyo na lang. Siyempre, kung ano sabihin ng speaker dyan, masusunod. Di ba? Kung paano kung sakim yung speaker. Wala ko sinabi sakim si Romualdez, ah. Paano kung greedy yung speaker? Wala ko sinabi si Romualdez yun, eh. Paano kung epal yung speaker? Diba? Ano na mangyayari? Ganyan ang itsura. Oh. Galit. Kakatawa nga yung mga Romualdez influencer. Hindi, at sa totoo lang natatawa ako doon sa mga Romualdez influencer, yung mga jukebox ni Romualdez. Yung mga jukebox ni Romualdez, tawan-tawa ako kasi galit na galit sila kay Leni Robredo noon pag inilalagay na yung pangalan ni Leni Robredo. Galit na galit sila eh. Actually, pangalan pa lang makita nila, talagang bubula ng mga bibig ng mga tanso na yan eh. At naman si Leni Robredo. Oh, di ba? Naalala nyo? Oh, ngayon, hindi lang pangalan, pati pagbumuka ng mag-asawa. Anak ng wewe, ano? Siyempre, papalag ba naman sila? Kung sila AC/DC, ibig sabihin attack and collect, defend and collect. Ibig sabihin meron silang, alam nyo na, meron din silang extraordinary funds. Pipiyok ba yan? Siyempre, gagawin lang, iaangat pa nila ng todo yan. Kung manalo nga na masusunod na election, di may bonus. Tapos, wala na, bumaloktot na. Bumaloktot na mga prinsipyo nitong mga jukebox ni Romualdez.